May lihim sa bahay ng family ni BF na may hindi ako pwedeng puntahan na kwarto doon kasi hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang lahat. Basta ang alam ko lang, may mga bagay sa buhay na una mong mararamdaman bago mo pa maintindihan. Parang malamig na hangin sa batok o biglang bigat sa dibdib kahit wala namang dahilan. Ganun ang pakiramdam ko sa bahay ng pamilya ng boyfriend ko. Ako ay 25 years old noon, may trabaho, simple lang ang buhay, at masasabi kong mahal ko ang boyfriend ko ng buo. Siya ay 27, tahimik, responsable, at sa unang tingin, parang ideal na lalaki. Walang bisyo, maalaga, at marunong rumispeto sa magulang. Kaya nga hindi ko inakala na ang pagmamahal na pinanghahawakan ko ay unti-unting magiging dahilan ng takot ko. Unang beses pa lang na dinala niya ako sa bahay nila, ramdam ko na agad na iba ang atmosphere. Hindi naman madilim, hindi rin luma ang bahay. Malinis, maayos at tahimik. Pero may isang parte ng bahay na parang may sariling mundo. Isang hallway sa bandang likod na may pintong kulay puti. Simpleng pinto lang, walang lock, walang sign, pero ramdam mo agad na hindi ka welcome doon. Sa tuwing mapapatingin ako sa hallway na yun, may mangyayari. Biglang tatawag ang mama niya, uutusan akong maghiwa ng gulay, magtimpla ng kape, o kaya yayayain akong umupo. Kapag tatayo ako at mapapadaan doon, may kapatid siyang biglang haharang. Sasabihin, dito ka na lang dumaan. O kaya, wag na dun, makalat. Nung una inisip ko lang na baka kwarto ng kapatid o bodega o simpleng personal space. Ayokong maging bastos. Hindi ako yung tipo ng bisita na pakailamera. Kaya hinayaan ko. Pero habang tumatagal, napansin ko na pare-pareho sila ng reaksyon. Hindi lang mama niya, hindi lang kapatid niya, pati tatay niya. Parang may silent agreement ang buong pamilya. Huwag akong papalapitin sa kwartong iyon. Isang beses kailangan kong mag-CR. Ang pinakamalapit na CR ay nasa dulo ng hallway, katabi mismo ng pintong iyon. Naglakad ako papunta roon, pero bago pa ako makalapit, biglang hinila ng mama niya ang braso ko. Dito ka na lang dumaan, sabi niya, pilit na nakangiti. Napatingin ako sa kanya, hindi siya galit pero halata ang kaba sa mata niya. Doon ako unang kinilabutan. Bakit parang takot na takot silang may makita ako? Simula noon naging conscious na ako. Sa tuwing nasa bahay nila ako, pakiramdam ko laging may matang nakabantay. Hindi dahil masama ang pakikitungo nila. Actually, sobrang bait nila. Pero may hangganan. Isang parte ng bahay na parang hindi talaga ako dapat naroon. Sinubukan kong tanungin ng boyfriend ko. Casual lang. Bakit pala parang bawal yung isang kwarto sa likod? Tanong ko habang naglalakad kami pa uwi. Huminto siya saglit. Isang segundo lang pero sapat para mapansin ko. Luma na kasi yun. Sagot niya. May mga gamit pa, tsaka wala namang mahalaga doon. Hindi na siya nagdagdag at hindi na rin ako nagtanong. Pero alam niyo yung pakiramdam na alam mong may kulang sa sagot? Ganun ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit pero simula noon, napapanaginipan ko na ang kwartong iyon. Minsan bukas ang pinto, minsan may aninong nakatayo sa loob. Palagi akong nagigising na pawis na pawis. Isang hapon may pinsan ng boyfriend ko ang bumisita. Siya yung tipo ng tao na prangka, palabiro, at halatang hindi marunong magtago ng sikreto. Nagkataon na kami lang naiwan sa sala habang nasa kusina ang iba.
Nag-usap kami kung ano-ano hanggang sa hindi ko namalayan na sabi ko, "Curious lang ako bakit parang bawal puntahan yung isang kwarto dito?" Bigla siyang tumahimik. Nawala ang ngiti sa mukha niya. Napatingin siya sa hallway, tapos bumalik sa akin. "Sino nagsabi sa'yo?" Tanong niya. "Wala, napapansin ko lang." Sagot ko. Huminga siya ng malalim, halatang nagdadalawang isip. "Alam mo ba, doon dati nakatira yung ex ng boyfriend mo." Nanlamig ang katawan ko. "Ex?" Ulit ko. Tumango siya. Hindi lang basta ex. Live-in sila dati, dito mismo sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Selos? Inis? Pero mas nangibabaw ang kaba. "Anong nangyari?" Tanong ko. Matagal siyang hindi sumagot. Tapos dahan-dahan niyang sinabi ang hindi ko kailanman makakalimutan. Grabe daw yung naging away nila. Isang gabi, nahuli ng ex niya na may iba yung boyfriend mo. Parang may kumurot sa puso ko. May nagawa siya. Dagdag ng pinsan niya. Hindi namin alam ang buong detalye. Ang alam lang namin, may ambulansyang dumating. Parang huminto ang mundo ko. Dinala yung babae. Umiiyak, duguan. Hindi na namin siya nakita ulit. Hindi ko na alam ang susunod na sinabi niya. Parang may buzzing sa tenga ko. Ang malinaw lang sa isip ko, may nangyaring masama sa kwartong iyon. Kaya pala simula noon hindi na nila binubuksan ang kwarto. Kaya pala bantay sarado ako. Kaya pala parang takot na takot silang may makita ako. Umuwi ako ng gabing yun na tahimik. Hindi ko sinabi sa boyfriend ko ang nalaman ko. Tinitigan ko lang siya habang natutulog. Iniisip ko kung gaano pa talaga siya kakilala. Mabait siya sa akin. Hindi niya ako sinaktan. Pero paano kung dumating ang araw na mag-away kami? Paano kung ako naman ang magkamali? O siya? Sa mga sumunod na linggo napansin kong mas mahigpit siya. Ayaw niyang lumabas ako mag-isa. Ayaw niyang kausapin ko ang ilang kaibigan ko. Kapag tinatanong ko kung bakit, sinasabi niya lang, concerned lang ako. Pero sa likod ng isip ko bumabalik ang kwento ng kwartong iyon. Ang ex na hindi na nakita, ang ambulansya, ang katahimikan ng buong pamilya. Isang gabi naglakas loob akong tanungin siya. "May gusto ka bang sabihin sa akin?" Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Matagal, tahimik. "Wala," sagot niya. Doon ko naintindihan. Ang katahimikan niya, ang sagot. Matagal ko nang alam na may mali. Hindi ko lang inaasahan na ang mismong katotohanan ang sisira sa lahat ng pinangahawakan ko. Isang gabi, nagkaroon ng reunion ng pamilya ng boyfriend ko. Halos lahat ay umalis ng bahay. Mga tita, pinsan, pati ang parents niya. Ako lang ang siyang naiwan. Sabi niya, pagod daw siya at mas gusto niyang magpahinga. Tahimik ang bahay. Sobrang tahimik. Habang nanonood ako sa sala, napansin kong paulit-ulit siyang tumitingin sa hallway. Doon sa direksyong matagal nang bawal sa akin. Parang may hinihintay siya, parang may kinakausap sa isip niya. Hanggang sa bigla siyang tumayo. "May kukunin lang ako," sabi niya. At walang sabi-sabi, dumiretso siya sa hallway. Hindi ko alam kung bakit pero biglang kumabog ang dibdib ko. Parang may sumigaw sa loob ng ulo ko. "Sumunod ka." Dahan-dahan akong tumayo. Tahimik. Walang tunog ang paa ko sa sahig. Nang makarating ako sa hallway, bukas ang pinto ng kwartong iyon. Unang beses. At doon ko siya nahuli. Nakatayo siya sa loob ng kwarto. Hindi basta nakatayo. May hawak siyang kahon. Lumapit ako at sa unang tingin pa lang, alam kong hindi yun ordinaryong kwarto.
Hindi ito mukhang inabandona. Hindi ito mukhang lumang imbakan. Mukha itong crime scene na pinilit kalimutan. May kama, walang alikabok. May aparador, may laman. May salamin, may bakas ng basag na tinakpan lang. At sa sahig, may marka ng parang kinaladkad. Ano to? Sigaw ko. Napalingon siya. Nanlaki ang mata niya. Parang multong nahuli sa sariling kasalanan. Lumabas ka, sabi niya. Nanginginig ang boses. Hindi mo dapat nakikita to. Pero huli na. Nilapitan ko ang dingding. At doon ko nakita. Hindi pintura. Hindi dumi. Kundi bakas ng dugo. Matagal na. Tinangka nilang linisin pero hindi tuluyang nawala. Anong nangyari dito? Tanong ko, halos pabulong. Tahimik siya. Binuksan ko ang kahon na hawak niya. Sa loob, may mga gamit ng babae. Cellphone na basag, singsing, ID ng ex niya. At sa ilalim ng lahat, may medical report. Death certificate. Nanginig ang kamay ko. Cause of death, severe head trauma. Hindi, sabi ko. Hindi to totoo. Umupo siya sa kama. Bumagsak ang balikat niya. Hindi ko sinadyang umabot sa ganun, sabi niya. Pero hindi rin aksidente. Tumingin siya sa akin at doon niya inamin ang lahat. Nag-away kami, sabi niya. Matagal na, paulit-ulit, gusto na niyang umalis. Nahuli niya akong may iba. Ikaw. Parang binagsakan ako ng langit. Sinabi niyang isusumbong niya ako. Lalaya siya. Ipapahiya niya ako sa pamilya ko. Tumayo siya at tinuro ang pader. Diyan kami nag-away. Sinubukan niyang lumabas. Hinila ko siya. Napapikit ako. Natumba siya, tumama ang ulo niya, bumagsak. Tahimik siya pagkatapos. Hindi ko tinawag ang ambulansya agad. Dagdag niya. Inantay ko. Natakot ako. Tumulo ang luha niya. Nang dumating ang ambulansya, patay na siya. Nanlambot ang tuhod ko. Sinabi ng pamilya ko na aksidente. Sabi niya. Ginamit namin ang koneksyon. Pinalabas na nadulas. Pero hindi aksidente. Bulong ko. Umiling siya. Hindi. Hindi namin sinara ang kwarto. Sabi niya, tumitingin sa paligid. Kasi dito namin nilibing ang konsensya namin. Dito namatay ang babaeng minahal ko. At dito rin namatay ang dating ako. Lumapit siya sa akin. Pero hindi na mauulit, sabi niya. Hindi kita sasaktan. Umatras ako. Hindi mo sinasadyang pumatay, sabi ko. Pero pumatay ka. At doon ko naintindihan kung bakit ayaw nila akong papasukin. Hindi dahil sa alaala, kundi dahil kapag may pumasok, lalabas ang katotohanan. Hindi ako sumigaw, hindi ako tumakbo. Tahimik akong lumabas ng bahay. At habang naglalakad ako palayo, isang bagay lang malinaw sa isip ko. Kung nagawa niyang pumatay para hindi maiwan, kaya niya ring gawin ulit.